Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Merlit, malalaman na anak ni Ramir Engano itong si Lilet Matias. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa Lilet Matias. Lilet ayaw nang magpabilog o maging instrumento pa ng pamilya De Leon laban sa pagpapabagsak o pagdaragdag sa pinagdadaanan ng pamilya Engano. Kaya naman nang ayain siya ng mga ito na maging parte ng kanilang bibilhing foundation ay maging isang legal officer ay agad na tumanggi ang ating bida dahil ayaw na niyang magpagamit pa sa mag-asawang Calorena at CRD. Gaya ng ginawa nga sa kanya nang sapilitan siyang pinapayag para ilabas ang video vlog ni Kurt na naglalaman ng paghihila ni Trixie kay Ino. Dito nga sa korte, kahit na nga ayaw niyang ipalabas ito sa korte, ay wala siyang nagawa. Kaya ngayon nga ay naging mas mautak itong si Lilet na wag nang magkaroon ng koneksyon sa pamilya De Leon sa iba pa nilang mga plano, maliban na nga lang sa pagpasok niya sa office nito bilang isang attorney. Tumanggi pa din nga si Lilet kahit magkakaroon pa siya ng extra income dito. Kaya dismayado ang mag-asawang Calorena at CRD sa naging desisyon nito ni Lilet dahil sayang nga daw itong si Lilet dahil pwede nilang magamit ito o malaki ang impact ni Lilet sa maraming tao dahil nakakabawas nga ito ng isipin ng tao tungkol kay Ino dahil sa pumapanik daw si Lilet sa kanila. Ngayong tinanggihan nga ni Lilet ang offer ng mag-asawa ay parang laking kawalan nga nito sa kanila at baka naman magtaka ang mga tao kung bakit hindi si Lilet ang naging legal officer ng foundation na bibilhin nila para pagtakpan ang lahat ng kasalanan ng evil son nilang si Ino. Napakalaking problema nga ang kinakaharap lagi ng mag-asawang Calorena at CRD dahil lang sa anak nilang si Ino. Kaya naman bilang isang magulang ay ginagawa nilang lahat para hindi mabuking ang anak nila kahit na nga kinukonsinti pa nila ito sa mali nitong ginagawa. Samantala, nabunyag at nalaman na nga ang katotohanan na si Lilet ang totoong dahilan kung bakit bigla na lang nagising at nag-response ang katawan ni Ramir. Ayon mismo sa doktor ni Ramir dahil sa tunay na pagmamahal na pinaramdam ni Lilet nang kinausap ni Lilet itong si Ramir habang nag-aagaw buhay. Hanggang ngayon nga ay hangang-hanga pa din at hindi makalimutan ng doktor ang ginawang yon ni Lilet dahil tanging may tunay na hangarin lang daw ang pinaghihimalaan. Natuwa ang puso ni Ramir nang malaman na ang isa pala niyang anak na si Lilet ang nagpunta sa kanya at naging dahilan ng pagbuti ng kalagayan niya. Kahit na nga anong klaseng mga masasakit na salita pa ang nabitawan niya dito at kung ano pang ginawa sa kanya ni Patricia ay hindi pa din niya kinalimutan itong si Ramir. Kaya naman todo at labis ngang natouch itong si Ramir sa ginawang yon ni Lilet. Ang hindi nga lang maintindihan nitong si Ramir kung bakit inako nitong si Trixie na siya ang naririnig ni Ramir na boses habang di pa siya nagre-response at nagsabi itong mag-ina na hindi siya iniwan nito hanggang sa magising. Samantala, kung hindi nga nila iniwan itong si Ramir ay hindi sana makakapuslit sa kanila itong si Lilet dahil alam naman natin na allergy itong si Trixie at Patricia kahit nga makita lang itong si Lilet. Samantala, nakapagdesisyon na si Bonnie na mag-resign kung nasaan si Aira para makaiwas na din dito dahil ayaw na ni Bonnie ng kahit anong koneksyon pa sa kanilang dalawa ni Aira dahil napakasama nga ng ugali ng babaeng ito at bukod pa nga doon ay sinungaling pa daw ito dahil maraming sikreto itong tinatago at pinagbibintangan pa nga itong si Lilet dahil siya mismo ang may bahong tinatago at hindi nga itong si Lilet. Talaga namang hanap dahilan at away lang itong si Aira para hindi siya iwan nitong si Bonnie. Pero sawa na talaga si Bonnie sa ugali nitong si Aira kaya ayaw na niyang makasama ito. Tumutol naman si Merlit at kinausap itong si Bonnie tungkol sa naging desisyon niya. Ikwinento ni Bonnie lahat-lahat ng natuklasan niya sa anak ni Merlit na si Aira. Na pati nga daw itong si Lilet ay pinag-iinitan niya kahit wala nga daw ginagawa sa kanya yung tao. Napakainit daw ng dugo nitong si Aira kay Lilet
At lalong-lalo na nga daw ang tungkol kay Tatay Isko na siya talaga ang tunay na nakasagasa dito. Kaya ganun na nga lang daw ang pagsustento niya sa gustong mangyari nitong si Tatay Isko dahil takot siyang malaman ng iba ang baho niyang tinatago. Pagka-open nga nito ni Bonnie ay inopen na din niya ang tungkol sa panghiram ni Lilet ng files tungkol sa rape para mapag-aralan at matulungan ang kaso ng kliyente niya na dinidiin sa kasong rape. Nabanggit din ni Bonnie kung sino ang naging kalaban sa korte ng panig nila Lilet. Pagkabanggit nga ng apelyidong Engano ay napatulala at nagulat itong si Merdit. May naalala siyang isang tao na nakasama niya dati at yun nga ay si Ramir. Kaya naman ang daming tanong ang pumasok sa utak niya dahil naalala niya din nga na nagbunga na ang one night stand na nangyari sa kanila at dinala niya sa bahay ni Ramir ang anak nilang dalawa. Dahil hindi pa ready si Merdit ng time na yun dahil kailangan niya pang tapusin ang pagiging law niya. And now, isa na nga siyang attorney. Gustong malaman ni Merdit kung sino ang naging anak nitong si Ramir. Nagbabaka sakali siya na baka yun ang iniwan niyang anak dito kay Ramir. Dahil ngayong natupad niya na nga ang pangarap niya, ay pwede niya na ngang makilala ang tunay niyang anak kay Ramir. Maliban nga dito kay Eira. Nagtaka nga itong si Bonnie kung bakit napakalalim ng iniisip nitong si Merdit nang marinig niya nga ang apelidong Engano. Dito nga ay mapagtatanto nitong si Bonnie at sinubukan niyang magtanong kay Merdit pero tikom ang bibig nitong si Merdit at nag-usisa na lang sa pamilya Engano. Samantala, dahil hindi na alam ni Lilet ang gagawin niya dahil sa gulong-gulo na nga ang utak at isip niya, ay nakatulala na lang siya sa bahay nila. Napansin siya ng natinang niya na si Ses, kaya nilapitan at kinausap siya nito. Tinanong ni Ses kung bakit at ano ang nangyari dito kay Lilet at bakit parang malalim na naman ang iniisip nito. Sinabi ni Lilet na duda at naguguluhan pa din siya sa mga nangyari sa kapatid niyang si Trixie. Lalo pa nga daw at narinig niya itong si CRD na nag-uusap kasama itong sila Ka Lorena tungkol nga sa pag-rape nitong si Ino dito sa kapatid niyang si Trixie. Kaya naman lumaki ang duda niya at feeling niya nga daw ay may hindi sinasabi sa kanya ang pamilya De Leon dahil hanggang ngayon nga daw ay binabagabag pa din siya ng kanyang pusensya. Kaya naman sinabihan siya nitong si Ses na maghinay-hinay lang at wag nang mag-isip ng kung ano-ano dahil lalabas din naman ang katotohanan. Samantala, humarap na naman si Lilet sa pagharap at paglaban sa kaso. Dahil nangako nga siya dito kay Chato Mercado na tutulungan niya ito at hindi niya nga ito bibiguin. At siya ang naging legal counsel nito at humarap sila sa korte. Si Lilet ang kasama ni Chato habang nililinis sa korte. Kaya naman, magtatagumpay kaya si Lilet? Ano kaya ang gagawin ni Ramir ngayong alam niya nga na si Lilet ang isang way na nagpagaling sa kanya at nagsisinungaling lang sa kanya ang mag-ina niya? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.